Itaas ang kamay. May mga Parisiyong lumapit sa kanya kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng isang tanong. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Ito po ang sagot ng Panginoon Hesus. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, bago kayo paupuin, hindi po itong ating mensahe ngayong gabi tungkol sa mag-asawa, pero babahay ko na sa inyo, ito po rin para sa susunod na Martes, babahay ko na sa inyo kung ano ang dapat nating malaman tungkol sa pag-aasawa ayon sa kasulatan. First, sabi sa unang Korinto, kabanatang 7, talatang 10 hanggang 11, sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pangalawa, ayon sa Roma 7:2, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung ito'y mamatay, malaya na ang babae sa mga tuntunin tungkol sa mga may asawa. Kaya habang buhay ang isa't isa, sakop tayo noon. Pangatlo, ayon kay San Marcos, kabanatang 10, talatang 6 hanggang 12, subalit sa pasimula pa'y nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae dahil ito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao. Pang-apat, ayon sa unang Korinto, kabanatang 7, unang talata hanggang talatang 6, now, for the matters you wrote about, it is good for the man not to marry, but since there is so much immorality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. Isa't isa lang. Sa lalaki, isang asawa lang. Sa babae, ganun din. Isa rin. Isa-isa ko lang mahing tungkulin. Mag-asawa. Ang tingin ko sa akin. parang huwag kayong mag-alala. Ano mang kalagayan nyo, makakalaya kayo. Pangalima, sa mga babae, ang utos ay pasakop sa inyong asawa. Tulad ng Iglesia nagpapasakop kay Kristo bilang ulo ng Iglesia. Sapat ang lalaki siyang ulo ng pamilya o ng asawa. Pag sinabing ulo, siya po ang nag-iisip. Siyang nangunguna. Marami kasi ngayon mga lalaki hindi nag-iisip, hindi nangunguna. Kundi ang babae nag-iisip at silang nangunguna. Kaya baliktad ang mundo. Kaya puro kahirapan dinaraan natin. Pang-anim, ang utos sa mga lalaki ay ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog ni Kristo ang kanyang buhay sa iglesia para ito'y linisin. Gayon din ang lalaki. Kailangan ihandog natin ang ating sarili sa ating nag-iisang asawa. Hindi mga asawa. Pang-pito, tandaan natin, nang tayo ikinasal, mayroon tayong sinumpaan. In other words, mayroon tayong ginawang panata sa harapan ng Diyos.
Alam niyo yung panata sa harapan ng Diyos, mahalaga po yan. It's a vow. No? Pag sinabing vow, sabi sa ano, panata. Kapag ikaw ay namanata o nangako sa Panginoon, kailangan tuparin mo yan sapagkat ikaw ay hindi titigilan ng Panginoon hanggat hindi mo tinutupad ang panata mo. Malinaw ba yon? Babalikan natin ang aral tungkol sa mag-asawa sa araw ng Martes, sunod Martes. Subalit ngayon, ang solusyon po sa mga problema sa mag-asawa ay iisa. Wala nang iba. Ano sa tingin nyo? Ano ang solusyon sa mga mag-asawang na magkasundo? Sa mga asawang nagsumpaan till death do us part? Subalit buhay pa, apart na. Ano ang solusyon sa lahat ng suliranin na pangunahin? Ano ang tawag sa araw na ito? Araw daw ng pag-ibig. Bakit nagtakda ang alat na tinakda siyang mga araw, tinakda ng Panginoon yan? Bakit nagtakda ng special na araw ang Panginoon para tawagin ang pag-ibig? Bakit? Sapagkat ang solusyon sa lahat ng suliranin sa buhay, mag-asawa, buhay magpamilya, buhay sa isang lipunan, buhay ng isang barangay, buhay ng isang syudad, buhay ng isang gawaing tulad nito, buhay ng isang prayer meeting tulad na sa Barcelona, Spain, makikinig po kayo dyan. Tulad sa iba't ibang nako dito sa Pilipinas. Kaya hindi kayo magkasundo-sundo sapagkat wala kayo dito. Ano? Lakasan nyo. Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasan yung dalawang kamay. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ayan ang pag-ibig ko sa inyo. Ako na lang tatayo dito, kayo nakaupo. Amen ba? Okay. Ayan. Tiyan mo, maliit na bata para kasama na sa gawain ng Panginoon. Bunga ng ano yan? Batang yan, maliit. Bunga ng nakatityak ba kayo? Okay. Now, pag-aralan natin tungkol sa pag-ibig. Do you know how to love? Alam nyo na bang umibig? Sino ang umibig na? Sino ang natuto ng umibig? Bakit pahinda ng pahinda yung sigaw niyo? Walang tanong, sino ang umibig na? Sino ang natutong umibig? Susukatin natin ngayon kung ano nga ba ang pag-ibig. My first question is, how would you define love? Paano nyo may papaliwanag? At paano nyo mapapatunayan? Paano nyo masasabing kayo nga ay totoong umiibig? Hallelujah. Basta pag-ibig, makikinig yan. Sino ang gustong matutong umibig? Yung totoong pag-ibig, Sabi nyo, Brother Mike, bakit? May huwad bang pag-ibig? Karamihan na ating sinasabing pag-ibig, huwad. Hindi totoo. Gusto nyo malaman yung totoong pag-ibig? Sino gustong malaman ang totoong pag-ibig? Okay. Makinig kayo. Ang tunay na pag-ibig po ay dinidescribe po, pinapaliwanag po ng Biblia. Madalas marinig natin ito, pero hindi natin masyadong inuunawa. Mahalaga po unawain ang bawat salita. Sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 4 hanggat 8, ito po ang definition ng pag-ibig. Kung mayroon kayo nito, lahat ng ito, masasabi niyong umiibig ka na nga. Nagmamahal ka na nga.
Gusto yung malaman? Okay. Kaya maingay para malaman nyo ito. sabi kasi nung Sabado, nung isa nakikinig sa akin, yan si Brother Mike, patawa-tawa lang yan. Ha? Sabi naman isa, sa tawa lang yan, gumagaling ako dyan eh. Hindi ba? Ano? Oo. Sabi naman isa, paulit-ulit na lang yung si Brother Mike. Ha? Paulit-ulit na lang, pero sa kauulit yan, makikita mo, magbabago ka rin. Okay. Ang pag-ibig ay matyaga. Matyaga. Ha? Na kahit 27 taon nang hindi tinatawagan, umaasang darating pa rin. Pinagtitsagaan. Amen? Kahit na hindi na naliligo, pinagtitsagaan pa rin. Yan ang pag-ibig. Matyaga. Ha? Narinig yun ang kwento ko. Pinagtatawanan ng Mr. Belen kasi may napanood kami ng isang gabi tungkol sa pag-ibig, yung Lempier. Finally, yung napanood namin, 2 lalaki nang liligaw. Yung isa mayaman na mayaman. So, gusto nung una nung babae, yung mayaman siyempre, na nanligaw sa kanya. Tapos niregaluhan na siya ng malaking diamond. Malaking diamond. Siyempre, masaya siya. Pero, itong isa, ship lang. Nagtagaluto lang. No? At saka, kaya lang sila kakilala sapagkat wala siyang masakyan na taxi, nakisakay sa rito, ay mahaba yung biyahe. Nagkahulugan sila ng loob. At sa, nagkagusto na rin. Kaya lang, mas gusto nga nung isa yung mayaman. Noong pagdating na doon, sa hotel na kung saan naman nagtatrabaho yung nakasama niya sa kanyang biyahe, doon naman hinanda yung malaking piging nung lalaking mayaman para doon sa babae. Noong sila po magkasama, ang tanong ng lalaki nung sa biyahe, sabi niya, halimbawa lang magkasunog, magkasama kayo sa bahay. Ano ang unang sisikapin yung mailigtas? Magkasama kayo mag-asawa sa bahay. Anong unang sasagin sa isip nyo by instant reaction? Ano kaya ang unang dadamputin nyo? Para ilabas dun sa bahay o sa hotel na nasusunog. Ano? Ha? May anak? May asawa? May ginto, may diamonds, may laptop, may Facebook. Ano sa tingin niyang unang dadamputin? Kita mo, karamihan anak. Yung iba na wala, kung halimbawa wala kayong anak, kahadiyero? Ano unang dadampin nyo, tahatakin nyo palabas? Sino nagsasabing asawa? Sino nagsasabing yung kahadiro? Nandun yung kayamanan eh. Hallelujah. So anyway, tinandaan ng babae. Ang sabi ng babae, hindi kita masagot. Ikaw niya. Halimbawa tayong dalawang nasa bahay na yun. Ano ang una mong isip, masasagay sa isip mo, nahatakin mo? Sabi ng lalaki na kasama sa biyahe, sabi niya, siyempre, ikaw. Bakit? Sapagkat higit sa lahat, ikaw ang aking mahal. Amen? Hindi yung aking kayamanan, o hindi kung sino pa man. Ito na ngayon, nung nandun sila sa hotel, nagdadalawang isip na siya kung tutoy pakasal doon sa mayaman o doon sa kusinero. Ngayon, nangyari, naalala niya yung usapan nila tungkol sa sunog. Umakyat sila sa kwarto sa hotel, nakita niya yung fire alarm, pinindutin yung fire alarm. Nagkagulo yung lahat ng tao sa hotel, pati doon sa handa nagkagulo. Nandun naman siya sa kwarto, naghihintay para pumasok yung kanyang pagkakasalan na mayaman. Pamasok na. Sabi ng mayaman,
ba't nakatayo ka dyan? Ha? Sunog. Tapos isa-isang damputin yung laptop, dinampot yung lahat na ano. So, hindi siya pinapansin, nakatayo lang siya. Sabi ng babae, sabi niya, tama ang aking ginawa. Nasubo ko ito. Hahayaan akong masunog dito ah. Mas mahalaga pa sa kanya yung laptop niya, kayamanan niya. So, ang ginawa niya, umalis siya ng kwarto. Nung tumatakbo ng lalaki, palabas, wala na yung babae. Hindi naman hinabol ng lalaki. Niligtas na yung kanyang sarili. So, bumaba yung babae, hinanap yung lalaki kasama niya sa biyahe, at leap year ang title ng pamagat na napanood namin eh. Pag leap year, pwede pa lang manligaw ang babae. So sabi niya doon sa binalikan yung lalaki doon sa kusina, sabi niya, nagulat yung lalaki, sabi niya, o ba't nandito ka? Hindi ba doon kayo handaan ng inyong engagement? Sa inyong kasal? Sabi niya, alam mo yung alarmang yon sa sunog, ako may gawa noon. Ang unang dinampot nung aking boyfriend, yung laptop niya, saka yung kanyang mga kailangan sa kanyang gamit sa buhay. Kaya sabi niya, pwede ba, sabi ng babae na, will you marry me? Hallelujah. Nagulat kami lalaki, walang kibo. Walang kibo yung lalaki, tumalikod sa babae, pumunta sa kwarto yung lalaki. Ang akala ng babae, tinanggihan siya ng lalaki. So nalungkot siyempre siya, para siyang napahiya. Akala niya mahal siya ng lalaki, yung pala hindi. Nagpropose na pa naman siya. Umalis siya, na hindi alam ng lalaki kung saan pupunta. Pero ang pinunta ng babae ay doon sa kanyang kanilang pinagdaanan ng mga eksena doon sa biyahe nila. Sa isang tabi ng dagat. So sinundan nung lalaki. Nang pag-uwal sabi, anabutan ng lalaki, sabi niya, anong gagawin mo? Baka tumingin niya sa bangin. Sabi ng babae, may iniisip ako. Sabi niya, anong sa tingin mo ang gagawin ng isang babaeng tinanggihan ng lalaki? Ang sabi ng lalaki, sino may sabing tinanggihan kita? Hindi ba niya tinirigdan mo ko? Sabi niya. Sabi niya, kaya ako tumalikod kasi kinuha ko yung aking hinandang engagement ring para sa iyo. Hallelujah. So ngayon, lumuhod ang lalaki sa harapan ng babae, nakaganyan ang kamay, at sabi niya, will you marry me? Ay, ito. Makinig kayo sa... Ang eksena ay wala na dun sa dalawa. Ang eksena ay nasa amin dalawa ng Sister Belen. Habang nanonood kami, tawa ng tawa si Sister Belen sapagkat yung mama sa kahirapan niya, alam mo siyempre engagement nakalagay sa isang box, di ba? Minsan mas mahal pa yung box isa doon sa ring, ano? Ay yung kanya walang box. Nasa kamay lang niya. Simple. At alam nyo, yung itsura ng ring, tanso. Kaya itong tawag si Sister Belen, sabi niya, iyan yung engage ring mo sa akin, tanso. Pura yan ang Panginoon, pura yan ang Diyos. Sabi ko sa kanya, ha? Ayan, sabi niya, akala mo, nakatago pa ngayon, nakatago. Maitim na niya, maitim na. Sabi ko sa kanya, talaga? Oo, iningatan, pati yung masulat mo sa akin, nandiyan, nakatago. Sabi niya, kako, nako, malaking halaga na ngayon yun. Ako, sabi niya, bakit? Subasta ko yung singsing ko. Ikaw talaga niya, puro subasta, sabi niya. Ang singsing yan, tanso man, walang kapantay ang halaga niyan. Bakit? Wala po doon sa bagay na iniririgalo nyo, kundi nandoon sa puso ng nagregalo. Purihin natin ang Panginoon. So, ang pag-ibig ay matyaga. Magandang loob. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri. Hindi nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili.
hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob, hindi nito ikinatutuwang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Nasundan nyo yan? So, ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Alam mo yung tao makasarili, problema kasi natin, kaya tayo madaling mag-away, madaling makagalit, madaling maghiwalay, sapagkat ayaw masaktan yung sarili. Laging sarili. Ang tunay na pag-ibig ay ialay ang kanyang sarili sa kanyang minamahal. Laang ibigay ang lahat. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pag-away man sila, bago lumubog ang araw, bati na sila. Yung ngiti sa umaga, yung ngiti bago magtulog. Yan ang tunay na pag-ibig. Yung huwad na pag-ibig, pag nag-away, lingguhan, buwanan. Kung sino nagkasala, siya humingi ng tawad. Hindi. Yung tunay na pag-ibig, kahit hindi ikaw ang nagkasala, ikaw pa ang nagpapatawad. Amen? Nasusundan nyo ba? Hindi magagalitin. Hindi lang nasagot sa cellphone, galit na. Nasaan ka? Bakit sarado yung cellphone mo? Saan ka pumasok? Marami ang investigasyon. Makasarili yun. Aray ko. Ito, sabi sa Biblia, hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig ay mapagbata, punong-puno ng pag-asa. Amen ba? At nagtitiyaga hanggang wakas. Hindi umaalis ng gawain hanggat hindi pa nagtatapon ng ganun.